guys, magandang gabi sa inyong lahat. Gabi na po kasi dito sa Qatar. Na oras na ba? Wait, nandun yung orasan. 10 o'clock na po ng gabi dito sa Doha, Qatar. At actually matutulog na sana ako. So habang nakahiga ako, pinanood ko ulit yung vlog ko nung nakaraang araw nung pumunta dito si VP Sara Duterte. Ayan, ang daming comments at daming mga likes at ang dami rin pong nag-subscribe sa aking YouTube channel nung napanood nila yung vlog ko. Sobrang nakakataba ng puso naman at marami pong natuwa sa vlog ko. Ayan, first time ko rin magkaroon ng ganun kadaming views. Ayan, kaya nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, sa lahat ng nanood, sa lahat ng mga magagandang comments, syempre, about sa ating VP at comments nyo sa akin. Ayan, sobrang thank you guys kasi wala lang, ang sarap pala ng pakiramdam na maraming nanonood ng video mo. Ayun, ngayon yata nasa 163,000 views na and sobrang dami po ng comments. Kaya nung matutulog na sana ako kanina, so basa-basa ako, natatawa ako sa mga basher. May basher pa rin talaga, diba? Kahit anong gawin mo talaga siguro sa vlog, talagang lalabas at lalabas yung mga basher. Pero gusto ko lang magpasalamat sa mga bagong subscribers ko kasi ang new subscribers ko po na dinagdag sa aking YouTube channel ay nasa 2,000 plus. Ayan, sobrang thank you po sa inyong lahat, sa anong sulok ng mundo, sa lahat po ng nanood ng aking vlog. Thank you so much po. And nakakatuwa yung mga nagko-comment na nafe-feel daw nila yung nafe-feel ko nung time na nagbablog ako. May mga nagko-comment naman na, alam mo yun, ano daw ginagawa ko dun. Siyempre, pinuntahan ko po si VP Sara, nakita nyo naman. Sinabi ko kung ba't ako nandun, diba? Talagang mga tao, hindi mo talaga sila maintindihan, diba? So, ayun nga. Tapos, hindi na ako natulog. Nag-ano na lang ako, naisip kong magpasalamat sa inyong lahat. Para naman maipaabot ko ang aking taus-pusong pasasalamat at para naman medyo masaya tayo. Babasahin natin yung mga comments na nakakatawa, mga nang babash, pero hindi naman po nakakainis. Natatawa na lang ako kasi alam mo yun, basta lang may masabi talaga. So kinuha ko yun, pero sobrang dami pa po kasi siguro nasa 7,000, nasa 1,000 comments na yung nandun. Tapos yung maraming mas magandang comments kaysa sa mga basher. Ayan, kaya pinag-anhan ko talaga, pinaglaanan ko at binigyan ko ng time kanina na screenshot ko yung mga yung mga nag-comment ng hindi maganda. So, i-share ko sa inyo guys. Ito yung mga comments nila. Wait lang. Ito, basahin ko sa inyo. Sabi ni Rodolfo Bacani, ayan, sabi po ni Sir Rodolfo Bacani, sabi niya, yan, may nagkakalat sa Qatar. Maninira na naman yan. Maninira na naman yan. Sisiraan na naman yan ang Pangulo. Diyan magaling ang mga taong ito. Ayun, yun daw po. Naninira lang daw dito si Inday Sara sa Qatar at yun daw ang ginagawa. Naninira lang daw. So, saksi kayo guys. Napanood naman ng lahat at maraming nag-vlog na wala pong sinabing paninira ang ating Vice President sa kahit kanino. Pumunta lang po siya dito para bisitahin yung mga kababayan at mga OFW dito sa Doha, Qatar. So, wala pong paninira. Kaya, Sir Rodolfo Bacani, wala pong ganun. Fake news po yan sa ginagawa nyo. O, yan diba? Sobrang ano lang, pinatulan natin. Tapos, ito pa yung isa. Sabi ni RBCE 981, sabi niya, kukuha ng pera yan si Lustay, ayan, dyan sa Qatar, para dalahin sa dahig. Paano siya kukuha ng pera, guys? Buhatin niya. Ano yun? Mang-hold up siya dito sa
mga kababayan ng pera para dalahin sa dahig? Yun ba ang ibig nyong sabihin? Mangunguha ng pera? Grabe naman kayo, no? Yun, minsan kasi talaga akong, ay nako, ayoko nang magsalita. Basta yun ang sinabi niya. Kukuha lang daw ng pera si Inday Sara dito sa Qatar para dalahin sa dahig. Sana all. Sana all ganun kadaling kumuha ng pera, no? At sabi naman ni Row915, ayan, yan yung mga email nilang ginagamit eh. Sabi niya, nabubudol kayo sa ganda. Sabi niya, nabubudol daw tayo sa ganda. Pero demonyo. Grabe, no? Pag nagbabasa ako ng ganyan, alam niyo parang inaatake na sila sa puso, sa inis. Tapos tayo, kalma lang. Ayun, nabubudol daw tayo sa ganda ni Inday, pero demonyo daw. Bad yun. Bad yun, guys. Huwag tayong judgmental, ha? So, baka ganun yung nasa paningin niya. Baka yung nakikita niya lagi, may sungay. Kaya ganun yung paningin niya. So, yun nga. Sabi niya, eto naman, si Sir Ruel Cabes. Ruel Cabel, 3496 ang kanyang account. Sabi niya, dapat tinanong mo kung saan niya dinala yung confidential fund na kinulimbat niya sa ating mga Pilipino. Ito naman si Sir, inutusan pa ako. Kung nakita nyo naman yung vlog ko, hindi ko nga siya malapitan. Utusan mo pa akong itanong yung confidential fund. Ba't hindi na lang kaya ikaw ang magtanong? Ay ako talaga, sobrang nakakaaliw namang magbasa ng mga comments. And eto pa, ang dami talaga, kung iisa-isahin ko talaga guys, sobrang nakakatawa. Meron pa nga dyan, yung, siguro sa next vlog ko, kasi ang dami na nito, masyado na tong mahaba. Yung isa sabi niya, bakit tuwing humaharap ka sa camera, sabi niyang ganun, lagi kang nagpapakyut. Dun daw sa vlog ko nung kay Inday. Anong pagpapakyut dun, guys? Siyempre, pag humaharap ako, gusto natin yung maganda yung angulo natin. Ano ba? Pati ba naman yun, ma'am? Pati ba naman yun, inay? Talaga, pinoproblema nyo pa. Eh, wala tayong magagawa kung cute talaga tayo. Charlie. Oh my God! So, yun nga. Pati pagpapakyut natin, eh, pinoproblema nila. Kayo, huwag kayong mamroblema ng problema ng ibang tao kasi tag-init ngayon, baka ma-stroke kayo rin. Sige. Ito mo yung dalawa kong alaga. Walang problema, di ba? Chill. Tapos yun nga, meron pa ako, ito yung isa. Sabi naman ni Erlinda, ni Madam Erlinda Pergin. Sabi niya, papaano kayo minahal ni Fiona Duterte? Sabi niya ganun. Mga kababayan niya, iniwan niya sa Davao ng 1 linggo ng baha. Wala siyang kiber. Sabi niya ganun. Ito naman si Madam, hindi naman si BP Inday Sara ang mag-aano ng mga baha-baha dyan sa Pilipinas. Siyempre may mga tauhan yan at hindi naman kayo pinapabayaan. Gusto nyo, dalhin yung baha sa dahig. Ganun ba yung gusto nyo? Kayo talaga. Minsan mag-isip din bago mag-comment. Ganun lang, no? Basta ganun lang, nakakatuwa lang. Sabi naman nitong isa, ito, ang daming comments nito eh. Ang haba, iba-iba lang. Iba-iba lang. Sobrang galit na galit siya sa mga taga-Qatar. Sabi niya, hoy, mga chimoy, mga chimay. Sabi niya ganun, go, go, go. Sabi niya ganun. Diba? Ganun yung tingin nila sa ating mga kababayan. So, wala pong masama kung maging kasambahay ang ating mga kababayan kahit hindi dito sa Qatar, kahit saan mang sulok ng mundo. Hindi po natin dapat ikahiya yung pagiging kasambahay. Yung mga kababayan natin nagtatrabaho sa bahay, wala po kayong dapat ikahiya. Proud yan. Dapat maging proud kayo kasi marangal ang inyong trabaho. Okay? Etong mga ganitong tao, hindi to pinapansin. Siguro ano to, baka siya yung chimay na walang sahod. Kaya galit na galit, no? Hayaan natin siya. Yun, sabi niya, tas galit na galit talaga siya, mga siraulo daw tayo. Ang dami ko pang ipapakita yung mga comments niya. Siguro mga naka 20 comments siya dun sa vlog ko. Tapos yun,
Tapos may mga natatawa naman ako, yung tipong ano lang, sabi niya, "Uy, sabi nila, sabi mo bawal sumigaw, pero ikaw tong sigaw ng sigaw." Pasensya na po. Talagang hindi ko talaga napigilan yung may konting sigaw, pero ako yung umaawat dun sa mga kababayan natin na sumisigaw. Kasi nga po, gusto kong maging maayos, gusto kong walang maging problema, pero syempre hindi natin mapigilan minsan yung ating mga sarili, lalo na yung ating mga kababayan. Sabi ko, "Psst, huwag kayong sumigaw." Pero hindi ko na malayan. Ako pala yung napasigaw. Kaya, sorry po. Pero okay lang naman yun. Mahina lang. Tsaka konti lang naman. Patawarin nyo na ako. Okay? Tapos, meron din mga sobrang nakaka-touch ng damdamin. So, sabi niya, "Nakakatuwa yung vlog mo. Pati ako, masaya." Ay, maraming salamat po kasi napasaya ko kayo sa munting, alam mo, hindi ko naman in-expect na mag-viral yung ganong klaseng vlog ko dito sa Qatar. So, sobrang saya ko na yun. Dahil, ayun, syempre, nagbablog talaga ako, pero hindi ganun kadami yung mga views kasi mga personal nating mga ganap lang yung ina-upload ko sa aking YouTube channel, and yung mga fashion ko, mga travel, tapos mga ganun-ganun lang, mga ilang views lang naman yun. Meron akong 50,000 views, pero kasi ito mga 163,000. Siyempre, sobrang saya na po natin. Ayun guys, kaya nagpapasalamat ako, and sana mas marami pang manood. So, yung ating next episode, marami pa akong ipiplex na mga basher, na mga new subscribers. Ayan, sorry po, i-flex ko lang pala. Shout out sa aking mga new subscribers. Babasahin ko lang kasi nilista ko lang to guys. Ito yung mga new subscribers ko. Si Inday ng Jeddah. Ayan, shout out ma, maraming salamat sa pag-subscribe. Pero 2,000 plus kasi yung nag-subscribe dun sa video ko na yon. So, ito, isa si Madam Inday ng Jeddah at si Ma'am Carol Cabman, shout out po. And si Sir Francisco De Grano, shout out po sa inyo. And si Sir Vincent Niepes, ayan, maraming salamat po sa pag-subscribe sa aking YouTube channel. And sana palagi pa rin kayong manood kahit hindi si BP Sara ang aking i-vlog, di ba? And marami naman ako mga video, mga minsan, wala lang, mga ano naman, nakakatuwa. So, ako nga po pala si Des. Dito ako nakatira sa Doha, Qatar for 20 years. 21 years na pala. Ayun, nahiligan ko rin mag-vlog simula nung pandemic kasi walang magawa sa buhay. Hindi tayo makalabas. Kaya nag-start ako mag-vlog noong 2019. So, dun ako talaga So, ilang taon, hanggang ngayon, nagbablog ako. Hindi naman ganun kadami yung subscribers ko kasi 14,000 lang yung subscribers ko bago ako mag-vlog kay Inday Sara. So, ngayon, nakaka 16,800 na po ako. So, maraming salamat, diba? Ang laking tulong nun sa aking YouTube channel at sa mga nanonood. Ayan, abangan nyo po yung part 2 ng aking pagpiplex ng mga basher, ng mga mababait nating subscribers. Ayan, maraming salamat po talaga sa inyong lahat. And wala lang, natuwa lang ako. Pag marami palang basher, minsan pag nasasaktan, nakakasakit pala talaga sila ng damdamin, kung hindi ka sanay sa mga basher. Pero sa totoo lang, ayaw kong sanayin yung sarili ko na may basher ako kasi hindi nga ako sanay. Pero hindi natin alam. Pero yung iba naman, natatanggap ko naman, katulad niyan, mga normal lang naman yung sinasabi nila. Siguro sa bugso ng damdamin, dahil sa ayaw nga nila dun sa isang tao, nakakapagsalita sila ng ganon, parang hindi na siguro nila napipigilan yung mga sarili. Siguro wag lang yung parang personal na nakakasakit na, katulad ng mga tatawagin ka ng hindi maganda, yun siguro. Pero okay lang yun, hindi ko naman kayo nakikita. Siguro, i-dead ko na lang sa mga susunod. Ayan po, anyway, ipagpapatuloy ko ng aking pagtulog. Naalala ko lang talaga kayong lahat. So, maraming salamat po sa inyong lahat. At abangan nyo pa yung aking mga susunod na vlog dito sa Doha, Qatar. Okay? Thank you and good night po.